Charlie boy, tomorrow, babalik natin sa mami mo, ha? Daddy, 1 more week na lang. Ano? Sige. I'll call her. Paalam muna tayo, siyempre. Charlie, stay here, ha? Diyan ka lang. Lock your doors. Police! Eh, minaman mo na kami nito. Sinusundan kami. Oh, Agent Cruz, anong ginagawa niyo dito? Mga NBI kami. Ba't niyo kami nahabol? Pinahanap kayo ni Mr. sa Camila Montemayor. Dahil tinangay niyo raw, anak niya. Sino may kagagawa ng karumalduman na ito? Si Sir Manuel na tamaan! Security, tumawagin ang ambulansya! Ano ba? This is an outrage. Napakadumi talaga ng eleksyon nito. Imagine kung nandito ang presidente, pinagtangka ang patayin. The president just called. Nagpapatawag siya ng meeting with our Security Council. She's mulling for a state of national emergency. Paano mo nakapasok ng ibang tao ito gayong heavy ang security? Patutuloy po ba ang eleksyon kung magkakaroon ng state of national emergency? May mga suspect na po ba kayo? I'm very sorry, but we cannot answer all your questions right now. But one thing is for sure, someone will pay for this. Mahiya ka naman. Paano nakapasok yan dito? Bakit ako mahihiya? Takot kanina nung nagputukan eh. I needed to support. Hindi ko napansin kung sino nga ang kayakap ko eh. Hindi mo alam. Pambihira naman yung takot na yan. Kailangan may ka-embrace ka pa. Sorry po, Mr. Locsin. Kinabahan din po ako eh. Dumaan po sa harap ko yung mga may baril eh. Kaya po pumasok na rin ako. Mas dapat kang kabahan pag hindi mo hiniwalayan yung asawa ko. An investigation will proceed immediately. Someone has to pay for this massacre. Bibigyan ko kayo ng 24 oras na extra security. Bakit ngayon lang sinabi sa akin to? Madalas naman tayo nagkakausap. Hindi naman namin alam na kami yung minamatyaga nila eh. Pero wala na sila. Kung nakikita nung isang araw pa eh. Kahit na. Mabuti na yung may proteksyon ng NBI. Excuse me lang ha, si Carlito baka takot sa anak. Hello, Carlito. Hello, Rosa Camila. Ba't yun mga pinapanap sa NBI? NBI? Ano ba lang sasasabi mong NBI? Anong NBI? Eh, ito kami, Charlie. Nandito kami. Biglang may akala ko papatay na sa amin. Yung pala, mga NBI. Teka, wala kami mga baril. Hinahanap lang namin kayo. Kahit na. The point is, hinahabol niyo pa rin kami. Hindi naman po talaga si Miss Montemayor ang papahanap sa inyo eh. Initiative lang namin to. Ano ba talaga? Nagugulan na ako. Hello, Carlito, nandiyan ka pa ba? Ngayon naman daw, initiative lang daw nila yon. Ano ba to? Ay, talaga namang hindi ako. Ba't naman ako kakausap kay Cruz? Si Cruz, yung assistant ko, on leave yan ah. Pagod daw siya sa trabaho niya. Oh, sabi ni Agent Yabes, ano daw, yan daw si Cruz on leave yan. Oh, doon pala si Agent Yabes eh. Naka-leave ka pala. Ano ba talaga nangyari? Ano ba totoo ha? Initiative lang ng grupo namin to. Private citizen ako. Pwede ko kayong kasuhan sa ginagawa nyo. Tatawagan kita ulit. At paano kung maalam na ilan talaga ang habol nyo sa amin?
Hello? Bakit kumikilos si Cruz nang hindi natin nalalaman? Hindi namin alam. Teka lang, paano kung may mangyaring masama sa anak ko? Hello? Ano? O sige, nandyan na kami. Bakit to? Anong nangyayari? May nagtangkado kay Madam President at saka kay Mr. Locsin doon sa meeting na abansi nila. Saka ko na lang kakausapin si Cruz. Tutuloy na kami. Sige po. Magkukumplain ka ba? Laban kay Agent Cruz? Gawin mo yan, Mr. Valiente. Saka na ako sasagot. Sige, mauna na kami. May bari lang naganap sa meeting de Avance ni Madam President. Muntik na siya ma-assassinate. Tara! Alam po, Mr. Valiente. Hindi na. Tatawagan ko na lang yung boss nila bukas. Salamat. Sige, tara! Hello, Rosa Camila. Bukas din, uwi ko na si Charlie. Sana wag silang padalos-dalos sa pagbintang sa mga walang kinalaman sa pagsabot. Dapat naman siguro maintindihan nila na kami ang oposisyon at ang kalaban namin ang may kapangyarihan. Kami ang mahina. But you concede that this is an election-related violence. But of course. Pero hindi lamang naman kami ang kumakalaban sa administrasyon. Nang sumabog ang stage na pag-aakyata namin, wala kaming sinising ibang tao. Kaya nga sa aming gagawing meeting de Avance, talagang iingatan namin at itatighten namin ang security para sa ganon, hindi mag-take advantage ang mga ibang tao na gustong gumawa ng masama. Ang iniisip ko lang, Justin, baka ito naman ay pakanalang ng mga supporters nila para hindi matuloy ang debate namin ni Locsin. Dahil baka kako pinamamahayan na ng isang barangay na daga ang dibdib ni Locsin. Good job, Ernestina Montemayor. Has nothing to do with this, Guadalupe Valiente. Huwag naman sana manggaling sa kampo natin ng bintangan. Ang ibig ko sabihin, good job na nagpatawag ka agad ng press conference ito para kila Lola. Yun ang ibig ko sabihin. Ano sinasabi mo? I have been receiving reports, confidential reports, that you are aligning with Mr. Alberto Montemayor. Alberto Montemayor, my brother? Yes. But he is dead. Amanda, you of all people will deny that? Madam President, let's put it this way. Hindi ako makikipag-deal sa mga taong patay o patay na sa maraming nakakakilala. Well, ayoko yung pinagtataguan ako. And remember, hanggang June 30 ng taon na ito, ako pa rin ang presidente. With all due respect, ma'am, marami kaming sikretong pwedeng magamit para si Tito Tomas ang manalo. And I assure you, Alberto Montemayor is not one of them. Imbecile! Dapat hindi ka umarap. Dapat tumakbo ka na. Huwag kang pupunta rito, ha? Dahil sigurado, mabubuntutan ka niyan. Sa ibang lugar na lang tayo magkita. Bibi, look what you did, ha? Because of your personal vengeance sa asawa mo, muntik nang mahuli si Cruz. Buti na lang, marunong magsinungaling. Sabi mo kasi magaling siya. Hindi siya ganun kagaling! Paano ko ngayon? Ano pa? Magpapasabog pa tayo ng maraming bomba para mapagtakpan yung katangahan ni Cruz. Teka muna, di ba ikaw yung nagpasabog ng nakaraang gabi? Hindi ako yun. Si Ernestina siguro yun. Mabuti pa, wag ka muna magpakita rito. Saan man ako titira? Hindi man ako pwedeng umuwi sa bahay sa Kahit saan. Napakaraming bahay ni Daddy, napakaraming pwedeng tiran sa pamilya natin. Kahit isa doon. Kay Locsin, doon ka muna, pwede ka siguro doon. Nakaligtas na naman yung hype na Carlito na yan. Sinabi ko, at saka na yun.
I-report ba natin ang pagkakakuha ni Carlito kay Charlie? Hindi makakatulong sa atin ito, Romina. Kaya hayaan na lang natin ang mag-aanak sa kanilang problema. Tataka ako, bakit ayaw bang layuan ng apo mo ang aking anak? Sa pagkaalam ko, tuloy na ang kasal ni Rosa Camila at Rafael. Alam mo, Leandro, kung merong gustong papaghiwalayin ng dalawang bata, isa na ako ron. Kaya lang napakatigas talaga ng ulo ng dalawang yan. Wala nang pinakikinggan. Tulad mo rin nung bata pa tayo. Pero hindi tulad mo na inuna ang ambisyon kaysa pag-ibig natin. Kamusta na si Alberto Montemayor? Nahanap na ba? Anong balita sa kanya? NBI na naglalakad dito. May naghahanap na rin ba sa manugang mo si Phoebe? NBI rin ang bahala sa kanya. Napakarami ng kasong hawak ng NBI at puro sa pamilya natin. At palagay ko, pati sa eleksyong ito, sa kanila tayo aasa ng ating kaligtasan. Mas mabuti na ang sa kanila umasa kaysa iba. At narito na po ang ating ibobotong presidente, Leandro Montemayor! Excuse me. At ang ating ibobotong vice-presidente, Romina Salgado! Pinasusundan ko na si Agent Cruz sa iba kong mga tauhan. Nung una kasi, akala ko nagpapalapad lang siya ng papel. Dahil hindi pa tama yung mga explanation niya sa akin. Ang sabi sa akin ni Carlito, ang una daw niyang ginamit na pangalan ay pangalan ko na ako daw ang nagpasundan kay Charlie. Hindi ko pa siya tinatanong tungkol sa bagay na yon. Baka kasi magduda. Pati pa naman mga NBI nabibili na ng masasamang tao. Hindi naman sa pinagtatanggol ko si Cruz. Wala pa naman tayong pwede. Baka ako lang talaga nagpapalapad siya ng papel dahil siya ang nakahuli doon sa bahay ni Alberto. Masyado sigurong naano sa papuri. Sa bagay, ang importante ligtas na ngayon si Charlie. Baka nga naman gusto lang talagang tumulong ng tao. Magpapaalam na kami. Pwede ko bang makikisabay na dahil susunduin ko rin si Charlie ngayon eh. Hindi, mauna muna ako sa restaurant. Ikaw na sumundo kay Charlie. Bakit na naman ayaw makita si Carlito? Wala akong pakialam kay Carlito. Nandun sa restaurant yung binili ko regalo para kay Charlie. Dito lang tayo magkita mamaya. Saan nga pala sa Australia dinala ni Tita Doris si Cynthia? Sa Sydney. Doon mismo sa bahay ni Lola. Ba't di mo nga pala dalhin doon si Charlie? Ito pa, baby. Hindi na. Susundin na rin siya ni Rosa Camila. Baka ako na lang pupunta doon bago mag-eleksyon. Kailangan ba talaga yung sorry si Charlie doon? Alam mo, Carlito, kahit sa namang lugar mo dalhin tong bata, lagi siya nasa peligro eh. Mapa dito man o sa bahay ng nanay niya. I'm telling you, mas safe siya dito. Sige na, Guada. Let's not go into that. Carlito, anak mo rin si Charlie. Ano, ha? Parati ka na lang bang kailangan itakas tong bata sa ina niya? Makasama mo lang siya? Ikakasal na si Rosa Camila kay Rafael. Magkakaanak na rin sila. Maawa ka naman sa pamangkin ko. Baka mamaya tuluyan na ito mapabayaan. Paloma. Ay, Ate Lucinda. Lucinda? Daddy. Pwede po bang dito muna ako? Ay, hindi. Umuwi ka sa mami mo. Iluminada, makaama si Lucinda, kaya dito muna siya. Daddy, espiya siya ni Charina. Huwag ka na magbasa ng pocketbooks, Mami. Ate Lucinda, doon ka sa kwarto ko walang gagalaw sa iyo. Kinalimutan ko na ang indiscretion nyo nung nakita kayo sa TV nang sumabog ang restaurant ni Rosa Camila. Ginawa mo na naman? Tomas, nagkakamatayan na kagabi. Iisipin ko pa ba kung sinong yayakapin ko?
And don't forget, ako nga nagpaalis sa kanya eh. Malay ko bang babalik siya nung nagka-brown out? You know what, Tito Tomas? In fairness kay Mami, at least nagamit naman natin yung statement ni Neil para ma-describe yung taong pumasok. At least ngayon may nahuli na. Ang daming election violence. Hindi pa yan DI mo ang napatay. Okay, everyone. Why don't we just concentrate sa mangyayaring debate? You know what, Tito Tomas? You have to be letter perfect there. Okay. Amanda, sino sa palagay mo may kagagawan sa nangyari kagabi? Could it be Leandro? I really don't think so. Hindi sasawsaw sa ganung kadumi si Daddy. Baka mga anak-anak pa niya. Si Ernestina. Bakit hindi natin labas ang pangalan niya? You have to remember, Tito Tomas, hindi lang si Ernestina ang anak ni Daddy. Come on, Charlie. Let's go na. Sige na, anak. Let's go na. Charlie, there will be other times pa. Di ba, Rosa Camila? Oo, anak. I promise. Tsaka alam mo, anak, ang tatay Rafael nandun sa house. May gift sa'yo. Halika na. Carlito. Charlie boy, pag di ka nagpakabayat, hindi ito ubunin. Sige. Okay, say goodbye to your dad. Bye-bye, Daddy. Thank you to visit me. Okay, Charlie. Promise. Okay. Let's go. Yeah. Di ba ikaw yung ring bearer namin? No, I don't want you to marry Mommy. Charlie? I love my daddy. I love you too. If you marry my mommy, I'll live with my dad. Don't worry, Tito Romina. Daddy will make it. Sa dinami-dami pa naman ng araw ng taon, ngayon pa sinusumpong ng sakit niya si Leandro. Ay, naparami lang po ang inom kagabi. Eh, bakit niyo pa kasi siya pinainom? Diyos ko naman, alam niyo naman ngayon ang debate nila ni Locsin. Debate? Anong debate? Bakit nag-away ba kung sino Locsin? Leandro, wala ka na bang natatandaan? Ha? Romina? Yes. Naging asawa rin ba kita? Romina, ilan ba naging anak natin? Huh?